Ang susunod po naming istorya ay huwag sanang gawing daan upang pagmalupitan ng ating kapwa. Sa Nueva Ecija, nakilala po namin ang isang pamilya na may natatanging suliranin. Ang kanilang 3 anak ay may kakaibang itsura at gawain. Hindi miminsang tumalakay kami ng ganitong mga kwento ng mga kakaibang nilikha, mga nilalang na tila biniro ng tadhana. Iisang palagi naming sinasabi sa pagtalakay ng ganitong mga kwento, hindi para kutsain o hiyain at gawing kalakal ang kanilang mga naging kalagayan, kundi kami maging daan para sa anumang tulong na maaaring maipagkaloob sa mga taong ito, ang maipaabot sa kanila ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa. Marami sa inyo ang tumugon sa kanilang pangangailangan. Muli, isa pang kwento ang aming ilalatag sa inyo. May 4 na oras mula sa Maynila ang biyahe patungong San Jose City sa Nueva Ecija, sa Barangay Disol ang aming sadya. Ang kwento ng mag-asawang Padua ang paksa ng aking tatalakayin sa inyo. Taong 1979 nang mag-isang dibdib si Mang Santiago at Aling Crescencia. Walang 1 taon matapos silang magpakasal, isinilang ang una nilang anak. 2 taon pa ang nakalipas, isinilang naman ang kanilang pangalawang supling. Naka-6 na anak ang mag-asawa at ang bunso ay tila nakakahawig pa rin ng 2 pang nauna. Nung lumalaki ho ang mga batang ito, ano ho yung parang naging impresyon ho ng komunidad sa kanila? Ano ho ang turing sa kanila? Ang turing sa kanila, sabi nila parang unggoy daw. Si Aling Inicia ang kumadrona sa lahat ng naging anak na mag-asawang Padua. Magkakahalo ang nadama niya noon sa kalagayan ng pamilya. Nay, nung ho bang pinanganganak itong mga batang ito, bawat isa ho, hindi ho ba kayo natakot o nabigla na ganito hong kinalabasan itong mga batang ito? Ay naku, natatakot din Natatakot ako at naaawa ako sa ina. Kasi walang matrabaho yung ina eh. Ikaw, ina eh. Mahirap ba na magpalaki ng mga ganitong klaseng anak? Oo, mahirap. Hanggang ngayon eh, kun pa lang sila. Naalagaan, ganun. Una kayong magkaroon ng anak nung ipinanganak si Crisanto, si Abraham. Paano yung naging reaksyon niyo? Wala na. Basta tinanggap lang na ganun. Nay, nung sa simula ho, ano yung pinaniniwalaan yung dahilan kung ba't nagkaganito ho itong mga anak nyo? Ano yung pinaniniwalaan nyo sa sarili nyo? Wala, siguro basta ko na lang, kalooban ng Diyos. Sa una ay hindi tanggap ni Aling Crescencia ang impresyon na mukhang unggoy ang kanyang mga anak. Hindi naging madaling dalhin sa kanyang puso ang panlilibak ng mga kababaryo. Sabihin, anong tingin ng mga tao sa mga batang ito sa naririnig niya? Ay, kwan naman, parang kwan gano'n. Parang unggoy ka, hindi naman sila unggoy ka naman namin Ito yung pinakapanganay si Abraham, ano po. Ano, kanina nakuna namin ng nagwawala, tapos naging maayos, nakitungo sa amin. Tapos nitong huli, nagwala na naman. Paano ba yung mood nitong mga batang ito? Sinusumpong yata, gano'n. Ayaw ko. Lalo na kung may mga nanonood. Sinisili doon sa sa lugar na niya. Mahiyain ho itong mga ito. Mahiyain naman. Ganito daw talaga sina Abraham at Edwin. Si Abraham ang panganay na 20 taon na. Madalas nagwawala at nag-iiyak sa ilalim ng papag kapag maraming tao. Nakikipagpilitan pa si Aling Crescencia na mabihisan nito. Samantalang gayon din si Edwin na nagtatago din sa ilalim ng papag. 18 taong gulang na daw ito. Kakaiba sa 2 kuya ang bunsong si Ali
Alejandro ang tunay na pangalan ng bata, 7 taon na ito. Magiliw ito at palakaibigan, hindi matatakutin sa mga tao gaya ng kanyang mga kuya. Inutosan. Ali ho, hindi ho mahihain katulad ng dalawang panganay ho. So ano hong kakaiba rito kay Ali kung ikukumpara sa mga kuya niya? Kasi maski ang dalawa nung malilit pa sila, hindi rin sila mahihain noon. Bravo din sila. So nung lumalaki, Habang lumalaki na sila eh. Ano naman na, magulatin naman sa pagka may ibang tao na yun na nagtatago na sila. nag-iiyak. Oo. Habang nakikisalamuha ako sa magkakapatid, may napansin ako, tanging ungol lamang ang magagawa ng mga ito para makipag-ugnayan sa ibang tao. Nakakapagsalita ho sila, yung nakaka-communicate, nakakapag-usap. Sentence, ganun. Hindi makabuo ng sentence. Hindi. Mhm. Tatay, ganun. Alam naman ni Abraham nun yan. Yun lang ho ang kayang Tatay, sabihin. ganun. Hindi ako naniniwala sa konsepto ng paglilihi, sa kung ano ang napaglihian ni Aling Crescencia, kung bakit nagkaganito ang mga anak niya. Wala itong basihan sa medisina at siyensya, pero higit pa dito ang napag-alaman kong paniniwala ng mga taga-Disol. Sumparaw. Sinumparaw yung Mag-asawa? Oo. Paano hong sumpa? Kasi itong mag-asawa noong may may lumiligaw dito sa babae. Nung pinag-usapan namin na magpapakasal sila doon sa isa. Ibig sabihin ito hong tatay, hindi ho ito ang kumbaga talagang dapat pakasalan. May iba pa hong lumigaw nun sa kinanay. Oo. Nang tanungin ko si Aling Crescencia, hindi niya itinanggi ang tungkol dito. Lamang, hindi siya naniniwala na isinumpa siya ng dati niyang kasintahan. Hindi kayo naniniwala doon sa sumpa na isinumpa kayo ng dati niyong nanliligaw? Hindi. Pero yung manliligaw niyong yun, yun ang dapat pakakasalan niyo. Mm-mm. Pero bakit dito kay tatay sumama? Mas mahal niyo. Siguro. Mahirap ang kalagayan ng buhay ng mag-asawa. Nakikisaka si Mang Santiago para ipamuhay sa kanyang mag-iina. Samantalang sa bahay at pag-aalaga ng mga anak, nauubos ang panahon ni Aling Crescencia. Ang lalo pang nakakapagpabigat sa kanilang dalahin ay ang kalagayan ng kanilang mga anak. Kalagayan na bagamat tanggap na nila, ay nais naman na nila itong maputol sa kanilang pamilya. Gusto niyo pa po bang magkaanak kayo ni tatay? Hindi na. Ayaw niyo na, bakit po? Baka ganyan na naman. Ganun. Ang itsura ng tao ay hindi dapat gawing basihan ng kagandahan ng kanilang kalooban at gayon din ang kanilang katalinuhan. Malay natin kung ano ang plano ng Diyos para sa kanila. Kung palaisipan sa akin kung bakit ganito ang tatlong magkakapatid na Padua, mas lalong naging palaisipan sa akin na may dalawa naman pala silang normal na kapatid. Sina Gilbert at Marcelo, normal sa batayan ng pagiging normal kung ihahambing sa tatlo nilang mga kapatid, ang dalawang bata. Si Gilbert ang pangatlo sa anak na mag-asawa, sumunod kay Edwin, first year high school na ito. Nung lumalaki ba kayo, nakakaranas kayo na tinutokso tong mga kapatid mo, maski ikaw tinutokso? Hindi, paminsan-minsan lang po. Anong ginagawa mo kapag naririnig mo yung mga ibang tao o ibang bata na tinutokso kayo? Naiinsulto po ako. Naiinsulto ka. Si Marcelo naman ang sumunod kay Gilbert, grade 5 na ito. May nakapagitan na isa pang kapatid kina Gilbert at Ali. 5 buwan lamang daw ang kanilang kapatid nang mamatay ito at kahalintulad din daw nina Ali, Abraham at Edwin. Walang naging anak na babae ang mag-asawang Padua. May ibang kwento si Marcelo na bagay na hindi naman inamin sa akin ni Aling Crescencia. Ano yung kamo yung pinaglihi? Paano kamo yon? Ano yung sinabi sa inyo ng nanay mo kung ba't may ganun kayo mga kapatid? Sinabi niya, pinaglihi raw sa unggoy. Pinaglihi sa unggoy yung mga kuya mo? Kung 4 na sila, parang chances na pare-pareho yung pinaglihian ng nanay, very slim. So, yung sinasabi kasing lihi,
Minsan, ako personally kasi I had 3 pregnancies pero hindi naman ako naglihi. Hindi daw dapat ipako sa konsepto ng napaglihian ang kaso ng magkakapatid na Padua ayon kay Dr. Abad. Ang term namin doon, general term doon ay premature craniosynostosis. Ibig sabihin, nagsasara yung skull ng bata. So, ang effect noon, hindi madidevelop yung brain, hindi lalaki yung brain. Kaya ang end result, magiging retarded sila. Tapos lahat ng hormones, kasama yung growth hormone, hindi mapuproduce ng brain properly. Kaya maliliit sila. Hindi lang matiyak ni Dr. Abad na kung sakaling magkakaroon ng anak na babae ang mag-asawang Padua, ay posibleng magkaganito din sa 3 mga anak nito. Pero kasi itong mga batang to, 4 out of 6 children kasi affected. So malaki yung possibility na baka may genetic problem. Ibig sabihin, yung mga genes na nagko-control sa development ng bones, ng skull, ay affected. Nakakapagtaka na lahat sila lalaki. Kaya lang, hindi natin masasabi. May condition kaming tinatawag na X-linked disorder na lalaki lang ang na-affect. Hindi nakatungtong sa eskwelahan ang mga magkakapatid na Ali, Edwin at Abraham. Takot ang mag-asawa na ipasok sa paaralan ng mga ito. Itinago na lang nila sa bahay ang mga bata. Maaaring iniiwasan din nila na kumalat yung ganitong sitwasyon kanilang mga anak. Kasi maaaring yung pagtingin ng iba tulad nung nabanggit ko. Baka tuksuhin o baka yung iba i-exploit yung ganitong anyo nila na anyayahan, halimbawa, dadali sa peryahan. Maraming ganong mga pangyayari na sinasarili na lang nila yung kalagayan. Sinasarili nila yung kalagayan nila at hayaan na lang nilang normal na mabuhay yung mga bata dito sa barangay. Malaki sana ang maiaambag ng paaralan. Bagay na iminungkahi na daw noong una pa man sa mag-asawang Padua ni Mrs. Divina, ang principal ng Tundod Elementary School sa San Jose City. Ang pinayo na lang ho namin sa magulang noon, papasukin din sa eskwelahan para sa social development ng bata at nang hindi ho laging naka-isolate. Tapos sa mga magulang naman, kung may mga napapansin silang parang kakaibang feature ng mga bata na hindi nakikita sa normal na bata, huwag nilang itago yung bata dahil lalong hindi matutulungan kung itatago nila yung bata. Hindi madaling talakayin ang kwentong ito na hindi tatawaran ang aming intensyon. Inilalatag namin ang kwento ng mga nilalang na gaya ni na Abraham, Edwin at Ali, hindi para gawing kalakal ang kanilang kapalaran, kundi upang maiparating sa mga kinauukulan ang kanilang mga pangangailangan. Nananawagan ako sa pamahalang nasyonal, particular sa ating Department of Social Welfare and Development sa Department of Health, na bigyan ng tuon yung mga ganitong kalagayan ng mga bata nang sa gayon hindi naman sila maging kaawa-awa sa kanilang paglaki at magkaroon din naman ng kinabukasan kahit papano kung sa anong paraan ang maitutulong ng ating pamahalaan. Mula sa lungsod ng San Jose, Nueva Ecija, kasama si cameraman Boji Sonsa at Oliver Serrano para sa Brigada 7, ito si Abner Mercado, reporting. Pangunawa ng lahat ang kanilang kinakailangan. Makipag-ugnayan na rin po sa amin kung mayroong tulong kayong gustong ipaabot. Ang hindi malilimutang araw ng paglaruan ni Mark ang isang sumpak sa pagbabalik ng Brigada 7.